Sa Lunes na sisimula ang pagtalakay ng House Committee on Justice sa mga impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Pagtitiyak na isang miyembro ng komite, magiging patas sila sa pagtalakay sa reklamo. Nakatutok si Jonathan Andal. Ako si Sara Duterte. Tatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. Ang anunsyong ito ni Vice President Sara Duterte walang epekto sa pagtalakay ng Kamara sa impeachment complaints laban sa bise, ayon kay Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon. Miyembro si Ridon ng House Committee on Justice na sisimulan ng talakayin ang 4 na impeachment complaints sa Lunes. Sinabihan ni Ridon matapos lumutang ang ulat na ang mga kongresistang miyembro ng National Unity Party ay boboto ayon sa kanilang konsensya at maghihintay ng ebidensya na nagbunsod ng mga katanungan kung nabago ba ng anunsyo ng Vice Presidente ang ihip ng politika sa Kamara. Tingin ko irrelevant yung pong declaration po ni Vice President Sara Duterte sa pagkapangulo, no? Dito po sa disposition po ng House Committee on Justice and ng House in general. Laser focused po yung mga members to firstly determine sufficiency in form and sufficiency in substance. Pagtitiyak ni Ridon, magiging patas ang komite sa paghawak ng 4 na impeachment complaints gaya ng paghawak nila noon sa impeachment complaints laban naman kay Pangulong Bongbong Marcos. Sagot ng abogado ng bise na si Attorney Michael Powa, ang parehong pamantayan na ibinigay sa pagsusuri ng sufficiency in form and substance sa mga reklamong impeachment laban sa Pangulo ay siya rin daw dapat gamitin ng patas sa mga reklamo laban sa bise. Sabi ni Ridon, ang bagong ebidensya sa impeachment complaint ng bise ay ang sinumpaang salaysay ni Ramil Madriaga, ang nagpakilalang dating ahente ng militar at umunoy bagman ni Duterte. If we proceed to full proceedings, no, that is the time when Mr. Madriaga will be able to present his case and give truth to his affidavit. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Nandal, nakatutok 24 oras.